Paano i-activate ang roaming ng Smart? Umpisahan na natin. Paalala ko lang sa mga OFW na bibili ng bagong SIM card, mapa-physical SIM man or eSIM, meron ka lang 24 hours para gawin ang SIM registration. Kasi once na lumagpas ng 24 hours, ito yung mangyayari. Permanent deactivation, mawala ng signal, and hindi mo na rin marirecover yung bagong number na yun. Kung yung phone mo is may eSIM feature, pwede kang bumili online, pwede mong i-open ang Google Chrome mo, tapos i-search mo sa Google Smart eSIM PH. Tapos, lilitaw yung link na to. I-tap mo lang yan. Tapos maglo-load yung page na to. Pwede mo nang i-tap yung buy now, tapos ituloy mo na lang. Pwede mong gamitin yung Saudi ATM card details mo or yung Philippine ATM card details sa pag-checkout nito. So, 99 pesos. So, nasa 8 real or 7.5 reals. Pag naging successful yung pagbayad mo dito, magsasend ng email yung Smart sa email mo. Makikita mo doon yung QR code ng eSIM mo. Tapos, hanapin mo na lang yung settings ng phone mo para makapag-upload ng eSIM. Tapos, itap mo na yung ganyan. Pag na-upload mo na yung QR code sa phone mo, magkakaroon na kagad ng signal yung Smart mo. In case naman na kailangan mo magkaroon ng internet dyan sa Smart SIM card mo habang nasa abroad ka or nandito sa Saudi, pwede mong puntahan yung website na to, gigaroam.smart.com.ph. Tapos, dito, piliin mo kung nasaang bansa ka. Gawin natin example is Saudi. Tapos, lalabas yung mga available na plans para sa Smart mo habang nasa Saudi ka para magkaroon ng internet. So, in case na, kunwari, wala kang Saudi SIM card and Philippine SIM card lang talaga yung meron ka, ito yung pwede mong i-avail para magkaroon ka ng internet and na-contact mo yung family mo sa Pinas. So, una na dito is yung Gigaroam 999. So, medyo mahal siya. Magkakaroon ka ng 15 gigabytes valid for 30 days. So, yan yung presyo. Iba naman mas mura katulad nito. 150 naman, Roam Lite. 100 MB valid for 1 day. So, medyo, ewan ko lang kung gaano katagal yun sa messenger call. Pero at least, ito yung mga plans na available para sa'yo in case na wala ka talagang wala kang available na Saudi SIM card sa'yo. Tapos, pili ka na lang, tapos i-check out mo na. Pwede mong gamitin yung Philippine ATM card details mo or yung Saudi ATM card details sa pag-check out. So, balik na tayo dito. Medyo naging mahaba yung introduction ko kasi tingin ko kailangan mo malaman yun tungkol sa Smart SIM card mo. So, dito sa Smart Communications page sa FB, dapat yung ma-open mong page nila is meron siyang 7 million followers tapos 20 yung fina-follow niya. Ang itatap natin dito is yung tatlong dot na yan. Lalabas to, itap natin yung message. Mag-type ka lang muna ng hi para kausapin ka kagad ng chatbot. Tapos, may pagpipilian dito, I agree or I do not agree. So, dun yun sa terms and condition. Ako naman, ang ginawa ko na lang is nag-thumbs up ako para tumuli na siya sa mga susunod na menu. Tapos, ayan, naglabas siya ng menu sa ilalim. Meron akong issue nung sinusubukan kong i-explore to kasi ayaw gumana nung buttons nila. Pag tinap mo yung help, walang nangyayari. Ang gagawin mo, ita-type mo. So, imbis na itap mo yung help, i-type mo yung help. Para lumabas naman yung mga susunod pang menu. Since sa roaming tayo may problema, itatap natin yung international roaming. Kung wala nangyari, i-type mo. So, international roaming yung tinype ko and lumabas na yung mga susunod pang steps. So, kailangan daw natin ibigay yung mobile number for verification. Tinap ko lang yung yes, pero since wala nangyari, tinype ko yung yes. Pagka-type ko ng yes, lumabas na yung mga suggestion niya para ma-activate yung roaming. Kailangan daw natin i-text yung roam on, tapos isasend natin 2333. Pero since nandito tayo sa Saudi and hindi naman na tayo makapag-text, ang gagawin natin, yan. Kasi yung tanong dito, nasagot daw ba niyo yung inquiry ko? Ang sasabihin natin dito or itatap natin is no. So, para kausapin na tayo ng customer service. Tapos, ikaw nang bahala kumausap sa smart agent, mag-request ka na ipa-activate yung roaming. Ito yung gawin natin example kung wala ka maisip kung paano siya kakausapin. Tagalogin mo lang in case na hindi ka marunong umintindi ng English para hindi ka rin malito once na nag-reply siya. Once kasi na nag-English ka, i-Englishin ka niya ng todo-todo. So, umpisa mo na kagad sa Tagalog.
Ito yung example. Magandang araw po, Smart Team. Ako po ay kasalukuyang nasa Saudi Arabia at nais ko sana ipa-activate ang roaming service para sa aking smart SIM na may number na. Ilagay mo yung number ng smart mo na nawala ng signal. Paki-assist po ako kung ano ang mga kailangang gawin o isumite para ma-activate ito. Maraming salamat po at umaasa sa inyong tugon. Ayun, tapos ilagay mo na lang yung pangalan mo dito.